Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! 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 Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, sup? What's good? What's poppin'? O nga pala, si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun. Siyempre, maraming salamat ulit sa pakikitambay, sa pag-check nitong aking channel at siyempre sa pakikisama sa aking trip. Yun, ngayon lang ulit nakagawa ng video, ngayon lang ulit nakapag-record dahil medyo na-busy dun sa nagdaang second sight, kaya yun, baka sa mga susunod mawala na din ulit, pero ngayon hanggat merong libreng oras, gusto ko makapag-record kasi nga yun, magaganda yung mga hindi ko pa napapanood na laban at isa to doon. Nandito ako nung live kaso hindi ko na ata naabutan tong laban na to. Pero pagkatapos nung gabi na yon, ang dami kong narinig at mga nabalitaan tungkol sa laban na to. Kaya yun, excited ako mapanood. Pero yun, wag natin patagalin pa para sa Raf Said episode 89. Panoorin natin ang laban ni Jabo at ni Boy Sleuth. Yeah. Let's get it. Assault 17, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong, huling laban na natin ngayong gabi. Isang pinakamalayong shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top magigay para sa buong gabi natin. Maraming salamat sa enerhiya, tiwala at suporta ninyong lahat. Siyempre, salamat din sa lahat ng suportang tunay online. Shoutout sa inyo. Unang event natin to ngayong taon 2026. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, pero mamaya na yung iba. Sa kanan ko, galing bang Bukawi, Bulacan, para sa inyo, Motos Battle League represent. Magiging tayo lahat para kay Jabo. Di ako pinanganak to be a better. Maging maangas sa lahat, hindi yung chipera. Just a fine young man, better have an era. Ba't sumisipag, lalo na ako may bigay na pera. Shoutout Motus at papanahon na ng AI. Shoutout sa Pray For Us. Merch nga pala ni Saint Ice. Yun, Lahat ng mga represent collab. Real Jokes, High Minds Crowd. yun, sabi nga ni Boss, shoutout sa clothing ni Saint Ice, shoutout sa Black Manila, sa Crown Manila. At yun, supportan nyo yung merch ng Flip Top. Shoutouts din sa Linya Linya. Yun, lahat ng mga collab ng Flip Top, supportan nyo. Yun, music ni Jabo, music ng mga MCs, music ko, clothing ko, yun, supportan nyo lahat ng mga hustle na ginagawa ng MCs outside of battles para yun, medyo makaluwag-luwag din sila sa buhay kasi hindi naman lagi may battle, di ba? Kaya malaking bagay yung pagsuporta nyo sa mga hakbang, sa mga movement, sa mga hustle na ginagawa nila. Kaya yun. Hype Beat, Black Manila, Linya Linya, Unhinged Ulap, at syempre 7-4. Shoutout sa lang lahat. Bagong represent collab nga pala mula sa Linya Linya para sa inyo. At sa kaliwa naman, representing Surigao at Butuan, representing Nalangkatay Battle League, mag-iay tayo lahat para kay Boy Sleuth. Basi ka mo matingaya kung ano ing ani among sinultian. Pero lagi Surigao nun na mulahi. Gadyod kami sa iban, kundi dun sa iyo sundang kutsilyo amoy idyo tagsaligan. Pero dere kay lahi kay among dila among hinagiban. Yun, Boys, supportan nyo din. shoutout sa nilang Music Katay ni Battle Boy League, Sleuth. Sorb League, XRC Surigao, Rafael Incorporated. Mamaya na yung iba. Shoutouts din, sir. Tuloy-tuloy lang tayo. At nanalo na si Boy Sleuth ng coin toss. Piliin nga mauna si Jabo. First time ko Tignan mapanood dapat, sila pakinggan natin parehas, unang banat, tsaka si Jabo. Boy Sleuth. Si Jabo, pamilyar na ako sa Boy Sleuth, hindi pa. Kaya exciting to. Yeah! Yung Flip Top may bagong pakulo. Buti na lang si Jabo mapagpatol. Tatapat ka na nga lang sa AI, hindi mo pa kayang makontrol, hindi to aabot. Manatili sa likod at maghabol. Kasi sa langit lupa, yung nasa pedestal, yung untouchable. Gets mo ba, tol? Kasi sa polls at survey, the odds it's mine. Iwan to sa numero, you can't deny.
Maniniwala ka, numbers don't lie. Pag nagsalita na tong 45, kablao, kalat sa wall at frame. Totoo nga na basta artist, my scattered brain. Serious mode, no fun and games. Ikaw ang patunay na si Arik, may wak na taste. Every shot will make you shake, magpapalpitate. Tapos yung happy days, madedecapitate na tong fuzzy ho. Tas iangat ko yung ulo na para may bloody nose. I'll make your eyes close, nagme-meditate. Kalaban niya ay cyborg, cyborg. Do not engage, do not engage. So tatamaan to ng solid. Hindi ako pwede sa close room, I need a bigger stage. I'm claustrophobic. You know the motive. Unang dayo mo dito sa Manila. Yung agwat natin, milya-milya, kita namang napakalayo. Tangina rin kasi ni Enigma, di mo alam kung seryoso o nananarantado. Pinaka-advance na laruan sa lugar nila, lato-lato. Kaya gets ko yung pakay mo. Yung pangarap ng bata, gusto mo lang tuparin. Kaya binigyan ka niya ng robot na hindi mo kayang laruin. Kaya nung nasa harap niya na ako, di niya alam yung dapat na gawin. Ano ba to? Instructions manual? Babasahin ko pa ba? Di ko maintindihan, si Enigma trippings talaga. Arik, umamin ka na nga. Binigyan mo ng teknolohiya tong ignorante, alam mong kumakain to ng tanga. 2 minutes. Na fuck that shit! Sabi ni Arik pwede lumagpas ng 2:30 kaya labas ng extended clip and hosted iwalay aim this gun there. Stick ka sa pader at sa huling segundo ang ipaparanas ko 30 seconds massacre. Dumayo ka ng Manila para kalabanin ako? What a bold move! Si Jabo na naman nag-dominate sa close room! Wala nang bago, that's some old news! Hindi pa ba obvious? Para ka nakipag-brainstorm tas kapalitan mo, Zeus! Kasi round 1 pa lang! Brainstorm. Body bag na agad! Yan ang tunog mo, Round 1 pa lang! Para ka nakipag-brainstorm tas kapalitan mo, Zeus! Kasi round 1 pa lang! Body bag na agad! Yan ang tunog mo, Zeus! Yun, sobrang solid nung round 1 ni Jabo. Sa aggression, sa bars, yung mga nakapalaman na mga linya. Diba? Kitang-kita mo, kakaiba din yung paraan niya nung pagsingit nung rhyme. Akala mo minsan dito siya tutugma, pero may nakapalaman na palang tugma na nauna niyang banggitin, tas dun babagsak. Tapos, yun, natutuwa ako dun sa aggression niya, kung paano niya dalhin yung sarili niya sa stage. Kumbaga, isang malaking factor din siguro na, yun, dahil sila yung yung huling laban sa gabi na to. Kumbaga, yung angas nung pagiging main event na nadala na papakita ni Jabo na ako yun. Kaya ang angas lang noon, tsaka yun, yung mga banat niya yung sa teknolohiya, kasi 'di ba alam ko sa ano yun yung sa finals nila yun ni Nego G, kung di ako nagkakamali. Minsan pagka nakakapagbukas ako ng social media, one time nakita ko yun sa reels, kaya yun natutuwa ako noon kasi yun yung nabubuo niya na karakter. Kaya pag binanggit niya, mabilis ng mapipick up ng tao. Kaya yun, ang ganda din. Tapos yung sa artist, kaya yung scattered brain, tapos yung brainstorm ba yun, tapos naipaglaban ka kay Zeus, ang angas nun. Pero ang pinang nagustuhan ko sa kung paano presenta ni Jabo yung round 1 niya is yung aggression talaga, tapos yung confidence, sobrang nagustuhan ko yun. Kaya yun, solid yung round 1. Pakinggan natin yung round 1 naman ni Boy Sleuth. Ayun, dito sa kanya wala akong idea kung paano siya magtanghal, kaya yun, tignan natin. Balot, pakinggan natin! Galing. Bigyan nyo naman ako ng chance. Yo! Tangina mo, kaka pa rin palang Bisaya.
Tingnan nyo here! Look! Yung balbas niya pang Bisaya, kinukosplay niya si Zindlook! Pero de... Pero de... Mayaman daw yan si J-Bo, di yan umiinom sa gripo. Sumali yan siya dito para di halatang baby siya ng Nepo. Kaso magpaulan man ng pera, hindi ka tatalab sa tunay na nalaban. Para kang ang patuan clan, di ka masasalba ng iyong yaman. Parang Chavit na umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain na salt. J sa Bisaya magtatapos. Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain na salt para daw mabugbog at mawala ng malay. Kaso di na ako tatablan sa grain na salt. Sanay na ako sa amin manakawan ng palay. Grain assault. Pinakamalakas yung punchline. Bullet train! Woo! Damn, bra! Solid! Kaso kaharap mo ngayon... Solid! Kaso kaharap mo ngayon sa game, may di na same ang guhit. Tinapat ka sa sundalo na may aim na sure hit. Safe sa underground ng train. Kaso ang lane ay nasa main at low speed. Magsapin may magpipenetrate at pain na ang concept. Dibitin pag na-maintain na kay insane na movement. Kahit gaano kabilis ay aabutin at sa iyong brain. No, okay kasi kung ikaw ang bullet train, ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet. Solid, no? Ganda nung yun, yung sa siguro maintindihan mo yung sa pronunciation ba yun, o diction, kung ano man yun, kasi nga hindi naman siya hindi naman yun yung natural na lengguwahe na ginagamit niya, kaya nakakatuwa pa din. Ang maganda kasi doon, hindi mo alam kung saan babagsak no? Kasi may mga punto na sa kung paano niya ini-spit yung rhyme scheme, parang medyo lumalabo, ganun-ganon. Tapos, bigla mong maaalala na sa bullet train niya nga pala sinimulan. Kaya, nung pabanda na sa dulo na sa train sa bukid, diba? Sobrang solid nun. Yun, kumbaga, ako personally, di ko naman talaga alam yung nangyayari sa Mindanao, di pa ako nakapunta doon. Pero kung paano nila kinikwento sa mga balita, tapos sinimulan niya sa Ampatuan, tapos yung mga laban ni Sak dati na binabanggit niya yung mga ganung bagay na, di ba yung sa, basta yung pinakang tumatak sa akin tungkol doon, yung parang kami mismo may tunay na terorismo, basta yung kalaban niya si Saya data yung sa kampo, terorismo type shit. Pero yun, ang ganda lang din na kung paano niya na iko-connecta pa rin dito kung saan siya nanggaling, na kumbaga hindi ako Manilenyo sa harap nyo, kumbaga dadaling ko kung saan ako nagmula. Pero yun, kaya tignan nyo na lang yung mukha ni boss, di ba? Yeah! Kasi easy lang tong binigay na job na si Job. Pagkat ako'y lisensyado na hunter. At job kung hanggang job ka lang, sige ako na bahala na mag-counter. Kasi halimaw daw bumusis tong si JB. Tila Justin Bieber na nagkasungay. At gaya ni JB, madidiscovery ka din sa lansangan ng kaso wala ng buhay. Mahalin tulad ka lang din sa mga naunang kampiyon na sumalang at kinalimut at nagdaan. At masasabi ng fans, familiar sa akin style na ito, di ko lang matandaan. Kasi walang jabo pagkat naging abo na ng masilaban hanggang jabo ay maging di jabo na ng nakaraan. Ang galing, di ba? Naging parang advantage na sa kanya, deja vu no? Tapos ang ganda din ng setupan niya na parang makakalimutan, tapos magiging parang familiar yung estilo niya, di ko lang matandaan. Kaya naging deja vu yung biglang bagsak nung setup. Sa laban nila ni Nego G, nag-robotics tong tanga. Feeling talaga ni Jabo, siya ay Jabawookie, sumayaw pa talaga.
Sa technology, technology, sabay banat ng mala AI. Tangina mo, nagmukha kang kay Chuswan na tinapilay. Oh, di ba? Pansin nyo? Di ba? Weirdo din ang liga nyo, no? Ang weirdo ng liga nyo. Tangina, nagkakampyon, nagkaganyan. Katakot to imbitahin sa binyagan, baka biglang mag-robotic sa simbahan. Yeah. Yeah. Pwes di mo ako madadala sa mga ganyan. Kaharap mo na ay real deal. Kahit maging robot, sasabay ang mga bara ko ay real steel. Kasi Robocop baka mo, robot mo mukha mo. Pagkahugot ko sa bulo ay gugulong ang iyong ulo. Yan ang dulot ko sa bubo na gusto lang maging robo. Dahil kahit sa combat na mortal, wala kang panama sa akin gago. Kasi bago maging cyborg tong si Jax ay puputulan ko ng braso. Tay! Ina mo. Yeah. Laban. Solid na round 1 nila parehas. Yun. Maganda yung flip ni Boy Sleuth dun sa bullet train, tas train to sa bukid. Tapos, yun, yung cyborg scheme, yung robot scheme ni Jabo. Kumbaga, parang na-flip din siya ni Boy Sleuth na para magamit niyang armas against dun sa gumagamit nun, 'di ba? Kumbaga parang naging double-edged na sword yung angulo na yun kasi nagamit din kay Jabo, 'di ba? Yung Jabawokis, 'di ba? Kaya ang ganda din noon. Tapos yun, solid yung round 1. Malakas yung pagpasok ni Jabo, malakas din yung pagpasok ni Boy Sleuth, kaya sobrang solid nun parehas kasi yun, syempre 'di ba, kung nandun ka sa side nung kalabang ka ni Jabo, tas yung aggression niya ganun, yung angas niya, tapos alam mo na taga Maynila siya, parang medyo pwede ka maging hesitant dun sa baon mo kasi hindi mo alam kung magiging epektibo ba siya. Pero si Boy Sleuth nung siguro nararamdaman niya na nagiging effective yung mga paisa-isa niyang banat na unti-unti ding nabibuild yung confidence niya, kaya ang ganda din kung paano niya ini-execute yung pyesa niya, kaya solid din yun. Solid na round 1. Mainggan natin yung round 2 naman ni Jabo. Yeah. Iba din talaga yung enerhiya sa sa small room kasi Ay na, inunahan niyo ako eh. Sabihin ko sana yun eh. Pero, ang sulit ah. Kala niya malalagay niya ako sa alanganin. Sobrang bisaya ka, naalala ko yung katulong namin. Ina na ito. Kung yung iba dito, pinag-aeroplano, tas si Badang pinagbarko ayon sa rhyming lord, si Boy Sleuth naman mula Siargao pa Manila naka-surfing board. Island boy! Alam niyo kung anong racket niya sa Siargao? Mag-video-video ng turista. Sa ganun siya kumikita. Palong-palo ka sa racket mo. Alex Ayala, walang iya ka. Pinaikot-ikot pa yung camera, sabay lulusot sa palda ng dalaga. I ain't gonna do that shit. Panay palo ka sa racket mo, Alex Ayala. Alam nyo na yun, kaya Not in my damn life. Ibayabang ko ngayon, di na kailangan mag-check mic. Sa sobrang hangin ko, tong human drone makakatikim ng airstrike. Speaking of airstrike, mukhang malapit na tayo sa World War III, mga pare. Pero huwag kayong kabahan, mga pre. 3 lang helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Marami kaming human drone.
ang kabahan pare. Tatlong helicopter nyo. Kuya EJ, wala kang pake. Kasi marami kaming human drone na pwedeng ibala sa tangke. Kaya pa na itong tumawid sa isla. Yung mga battleship, mako-corner, di gagana. Ba't kami matatakot sa Navy SEAL? Meron kaming surfer na Bisaya. Pues dumaloy ka sa alon kung kaya mo yung wave. Balagbag na to till this day. Train of thought sa DNA. Kaya paano ka sasabay sa subway, surfer? Katapat mo bullet train. Yeah! Pero, I'll diba, fuck mas- this bitch up and Parang mas naging ano pa siya, mas na dagdagan yung damage nung bullet train na angulo ni Boy Sleuth nung round 1 niya. Kasi nga 'di ba signature na linya na ni Jabo yung bullet train, tapos kung paano na flip ni nung kalaban niya yun, ang lakas. Pero ang ganda din nung setup ni Jabo na yung subway surfer, tapos bullet train, 'di ba? Kasi yun sa laro nga yung subway surfer ba yun? Basta ako naman. Ang ganda din nun, pero kung mapapansin mo, 'di ba, mas malakas sana yung impact niya kung di lang tawag dito, kung di lang siguro na bumanat si Boy Sleuth nung tungkol dun sa train ako sa buhay, 'di ba? Kaya yun, mas malakas sana yun. Pero okay pa din naman, siguro lang na bawasan lang ng damage nung binanat ni Jabo kasi na flip ni Boy Sleuth sa unang round. Dice, magkabilang kamay, lilipad sa mukha na parang Voltes 5. Hindi tunay yung kulay. Kala mo colorblind. You a fake bitch. Dolomite. But he tryna represent his region. That's all good and nice. Pero nagawa na yan ni Terdy at nanggaling siya kay Sight. Let's talk about this shit. Pero malabo tong umamin. Cause Motos on top, but they deny that like it never happened. Sige nga, silipin natin. Kung wala sa top yung Motos, but halos lahat na naka-lineup, naka-battle na sa liga namin. Including you. Including you, league versus league. He tryna pull us through. Arik, you got a coolest plan. Pero Motos versus who? Halata naman na loser yan. Your league needs some justice. Ang tawagin nyo si Superman. Kasi hindi ito League sapat. needs Kung some gusto nyo akong justice, matesting, Superman. nung pinabahala nyo ako kay Batman, pinasa niya ako kay Penguin. Yeah, bitch. Penguin looking ass. I'm here to deliver. Marami pa akong batang paiiyakin. Marami pa akong batang paiiyakin. Walang ligtas, mamalasin ang itapat. Wawasakin kasi di pa pinapanganak yung maglalaglag sa akin. Penguin. Wala ko ba? Pakinggan natin! Yun, round 2 ni Jabo. Okay pa din naman, pero sa tingin ko mas yun, mas malakas pa rin yung round 1 niya kasi 'di ba, yun nga, yung sa round 1 niya punong-puno siya ng kumpiyansa, ng aggression, tapos dito sa round 2 para may mga parte na iniisip niya na yung susunod na linya niya, kaya minsan napapahinto siya. I mean, di naman siya ganun ka nakakaapekto sa piyesa niya, pero dahil nga may mga moments na ganun, parang minsan kahit dapat may papasok na reaction, minsan nauudlot kasi na parang tawag doon, parang natatapilok siya ng konti, 'di ba? Parang ganun. Yun, solid pa rin naman yung round 2 niya. Mas na-tripan ko lang kung paano niya nilatag yung pyesa niya dun sa round 1 kasi sa tingin ko mas kompleto yun, tsaka mas malakas yung kumpiyansa niya dun sa round 1 niya. Pero pakinggan natin yung round 2 naman ni Boy Sleuth. Yeah. Galing. Solid. Yo! Pinanood ko ang pedestal finals mo. Tangina, mga baon mo ang solid. Galing.
May wordplay, jokes at bars, tsaka ang laki ng baon mo na tubig. Ang daming binitawang letra habang may extra pa siyang 1 liter. Sabay may nag-amok dun sa labas kasi dinala mo daw yung chaser. Yeah, ba't ba sobrang lakas mo uminom ng tubig ha? Ganyan ka ba kapag kabado? Kung nakatira ka lang sa Sub-Saharan Africa, malamang galit sa'yo ang mga tao. Yeah, pero ngayon, sanay nagdala ka rin ng maraming tubig kasi iikutin mo desyerto. Sige, sanay ka na sa tubig at masanay na ako manggripo. Walang silbi ang holy water pag malademonyo ang disenyo, di mapapatay ng iyong tubig ang apoy kong galing impyerno. Kasi ako'y pumunta na may gutom at apoy, kaya ito'y di ko apoy kong galing impyerno. Hold on. Oh, shit. Hold on, bro. Kasi ako'y pumunta na may gutom at apoy, kaya ito'y di ko pagsisisihan. Habang ikaw yung babaeng bumbero na rumisponde, apoy ko'y di mo mapipigilan. Para kang Pilipinas, tapos ako ngayon dito ay digmaan ng sadya. Anong silbi ng iyong paandar kung gasolina mo'y wala? Yeah. Ng Kasi iyong style paandar nito, kung gasolina pinipilit mo'y wala. magtunog rough yan kung umasta ay talagang trying hard maging agresibo para harsh daw at palaban ni hindi nga smooth at swabe, panay bash lang sa labanan. Ikaw ba naman tamod ng rough yan? Talagang magaspang kalabasan. O diba, pansin niyo ang tunog ng style niya at elemento? Kala ko ba hapon tong gago? Ba't wala kang sariling na invento? Kasi kung dinadaan mo mabato at rough, ibig sabihin di ka pa semento. At kung puro ka lang rough, di pa solido ang disenyo. Tas kayo naman, tudupuri, kaya tong gago na aning. Kakaiba din battle rap nyo dito, mas agresibo, mas magaling. Para kang barilan sa Maynila. Kumpara sa pinanggalingan ko, wala rin. Kasi kung ganito na malakas dito, average lang to sa amin. Kaya buti na lang talaga at may langit lupa at ang picking yun diverse bago pa ang flip top tuluyang maging Motos Universe. Yeah, kasi 80% ng nakakapasok dito ay galing Luzon, kung saan sa salitang Tagalog ay hubog. At kayo lang din ang dahilan kung ba't sinasabihan lahat ng bago magkakatunog. Tinitake for granted nyo kasi ang lingwahe, nakasanayan nyo na ata. Kaya kung ano-ano nang sinasabi ng mga putang inang bata, kung sa inyo, pagtatagalog ay normal na usaping pangmasa, pues kami nagtatagalog upang gawing sandata. Yo, kasi 2026 na, panlalait nyo pa rin kumakatot ng saging. Bisaya, yan pa rin panlalait nyo sa taga Mindanao. Ba't di kayo mag-upgrade? Yung lirikal at may bitaw, panay ang lait sa ming Bisaya, pero sampal sa mukha nitong Timawa, na kung mismo dyan sa ligang nire-representa mo, ang pinakamalakas na kampyon dyan, Bisaya! Kaya shoutout sa'yo, 3D! Pero ba't naman ang inubos mo ay puro lang Tagalog? Pero wag kang mag-alala, mamaya sa round 3 ako na bahala dito sa hapon na nakapasok. Huling banat, Yeah. Solid na round 2 from Boys Luth. Yun, siguro mas na naig yung sa akin yung kumpiyansa pa rin. Tapos yun, yung sa pagpili niya nung angulo na ipe-flip na pwedeng maging against him pero na paikot niya na ayun, mas nagawa niya ng sandata yung lingwahe. Ang ganda nun kasi nga syempre tayo yun, yung parang yung punto na mapapaisip ka no nga no, dahil araw-araw natin ginagamit, tinitake for granted natin yung wika, yung lingwahe, pero sa kanila ginagamit nila bilang sandata. Kasi nga paano kung sila, 'di ba, labanan natin sila ng battle. Sobrang hirap sa atin noon kasi hindi naman tayo sanay dun sa lingwahe na ginagamit nila. Tapos sila, 'di ba, lumalaban sila dito para nagamit yung lingwahe na yun. Parang
sa kabilang banda, iisipin mo na may partida pa nga tayo pagka halimbawa nakalaban natin sila, 'di ba? Kaya sobrang solid no kung paano niya napaikot. Tapos yung kung ganito na yung malakas sa inyo, 'di ba? Average lang 'to sa amin. Ang angas lang din nun. Tsaka yun, siguro makikita mo lang na dahil sa round 1 niya, performance niya sa round 1, na panindigan niya yung momentum. Tapos siguro dahil nakita niya na si Jabo may mga punto na parang nagdadalawang isip dun sa sasabihin niya. Parang kinuha niya yung pagkakataon na yun para magtuloy-tuloy. Kaya sobrang solid parehas, maganda. Kaya solid na laban. So far, pakinggan natin yung round 3 ni Jabo. Yung Solid. mga caliber ko daw sa kanila, yung pinakamahina na. Double check mo kung tama ba. Kasi yung top tier nyo, si MP3, pinakamalamyang Bisaya. Tangina mo. Pero alam niyo ba sa liga niya, champion to? Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaso Bisaya Conference, wala akong maintindihan sa laban. Ilang araw ko yung dinamdam. Ang hirap, mas trip ko makipag-boxing. Pero tatawid pa rin to sa language barrier when my hands do the talking. Champion ka? Elims ko si K3U, pinalamon ko ng suntok. Si Supremo at Jesu, pinetics. Alam mo na siguro yung buod. Si Nego G, nag-choke. Parang tournament nyo tulog. Pag pinagkumpara yung run natin, gagamit ka tungkod. Kasi malayo na ako sa newbie. Matagal na to nanghahamak, Brad, dati pa. Babad na to sa lente, nagbago lang tagahawak ng camera. I mean, no disrespect. Ang camera. Brad, dati pa. Babad na to sa lente, nagbago lang tagahawak ng camera. I mean, no disrespect. Pero kulang ka, Doy. I'm the king of the jungle. To mga tutataboy. Marami pa akong body bag at sa pagbuhat annoyed. Pero di ako magpapagod, ipasok ka, magkusa ka, boy. Boy slat? May potensyal ka sana kaso sa akin ka natapat. Kasalanan din ni Arik sapagkat pwede niya akong iharap sa mas may kayang pumalag. Kaso ikaw ang pinauna sa pangkat. Napatay ko tuloy yung bata. Bang bang! Sayang yung slat. Sayang yung slat. Talaga, na imbis sa iba sa'yo napunta. Ang kapal din ng face. Wala namang bilang to eh, di na kailangan i-rate. MC sa MC, I mean no hate. Pero sana gets mo na debut battle ko to at ikaw yung celebration cake. Kasi, buong rap career mo, isang beses ka lang na at ikaw yung MC, I mean no hate. Pero sana gets mo na debut battle ko to at ikaw yung celebration cake. Kasi, buong rap career mo, isang beses ka lang na dayo. Paano nasabing ready na to? Ako nanggaling sa iba't ibang liga. Nakasalamuha mga MC'ng palo. Kaya kong sabihin na marami pang mas deserving kesa sa'yo. Tulad ni Nasha, Ozarugami, 7K, si Dari, pati na si Critical Brown, kay Josh, Kilua, Jesu, Ketner, mga naghahalimaw, kay Rick, JLC, Tus, you better keep it loud kasi di lang motos dala ko kundi buong underground. Shout-out yung mga deserving. Yan ang napiling galaw. Siguro para sa'yo, hindi yun nagmamatter. Pero gusto ko silang iangat sa underground para ipalit ka 6 feet under. Pero pangarap mo to, di kita pipigilan kung ganun. Gusto mo manatili sa flip top? Ito payo ko, Chong. Manghingi ka ng spot kay Shernan kasi marami siya nun. Damn. Manadamay pa si Shernan. Baka sabihin walang utang na loob. Kayo na bahala kung mamasamain nyo. Kasi tong langit lupa binuo para sa motos at pulo. Kaya Balz, galingan mo. At ikaw naman rapper na tanga, pasensya ka na kung wala ka na pala. Kasi pagtapos ko sa isla ng Siargao, rerekta sa baha. Time, motherfucker. Yeah. Yun, yung gusto ko, yun yung natripan ko
kay Jabo dun sa round 1 niya na napabalik niya pa rin sa round 3. Kumbaga siya naman yung nagnakaw nung momentum kay Boys Luth, 'di ba? Kumbaga pwedeng panghinaan na siya kasi round 2 niya medyo nag-alangan siya, tapos medyo malakas yung pasok ng round 2 ni Boys Luth, pero mas nanaig pa rin. Kumbaga, fuck this shit, man. Kumbaga, ganun siya kumpiyansa sa pyesa niya. Tapos, yun, ang ganda lang din nung sa ano niya, yung sa banggit niya nung sa underground. Kumbaga, kahit medyo mahaba yung 4 bars ba yung ginamit niya doon, pero yung mismong punto na hindi lang motos yung dala niya, kundi buong underground, solid din nun. At kung mapapansin nyo, karamihan ng mga pangalang binanggit niya is makakabattle na dun sa parating na zoning, tama, on zoning tayong parating yung right of way, kaya sobrang solid nun. Pero hold on, yo bro, chill out, bruh, chill the fuck out, man. At yun, pakinggan naman natin yung round 3 ni Boys Luth. Yeah. Tangina, nagtawag pa talaga ng backup. Nagtawag pa talaga. Si Nash, tangina, di ko naman kilala. Ayun lang din pala isang observation ko no, napansin ko dun sa round 3 ni Jabo. Sumakto na hindi siya masyadong nag-focus na dun sa lingwahe angles niya, kasi 'di ba yung round 3 niya sinimulan niya sa pinanood niya yung mga laban nung kalaban niya na nag-champion, pero hindi niya maintindihan kasi Bisaya. Kumbaga maganda din na buti na lang di na siya masyado nag-focus doon, kasi dahil nga kung paano flinip ni Boys Luth yung lingwahe sa round 2, kumbaga baka mabaliwala lang. Buti na iliko na ni Jabu yun. Kumbaga ang ganda din nung pagkakasulat niya doon. Tsaka di daw niya maintindihan mga battles ko. Pero okay lang, pwede na. Ngayong nagtatagalog ako, okay ba? Sulit. Solid. Tsaka, ba't hapon ka ng hapon? Paulit-ulit ang tanga. Isa lahat ng nagkiklaim na hapon, ikaw lang may malaking mata. Kahit magpakilala kang hapon sa mga hapon, tangina, baka tadyakan ka pa. Kasi di ka naman talaga hapon. Mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Motos! Solid! Yo! Pero di nga, proud kang hapon. Kasi pag galing Japan ang pyesa, quality yan nga ang sabi. Sige, kung ganun, ipaliwanag mo ba't ayaw na mag-start yung sira na Kawasaki? Solid! Pero yun, di ba, abangan nyo yung laban ni Shaboy tsaka ni Saka. Ako, sobrang excited din akong i-review nung laban na yun. Siguro, kahit anong ginagawa ko pag nilabas yun, i-review ko yung laban na yun. Kasi, kahit nandun ako nung day 1, hindi ko naabutan yung laban ni Shaboy tsaka ni Saka. I mean, hindi ko talaga siya napanood nung dumating ako sa venue. Tapos na kasi yun, galing pa ako nun sa trabaho, tapos biyahe papunta dun sa hotel. Hindi din ganun kalapit yung venue sa amin, kaya sobrang yun, nakatulog na ako sa madaling salita sa pagkadating ko galing sa biyahe. Tapos paggising ko yun, tangina, pagpunta ko sa venue, tapos tangina, sobrang lakas daw, sobrang ganda nung laban, kaya sobrang excited din ako mapanood yun. Katulad nyo,
tagahanga din ako ng mga MC sa ng art na to in general, kaya sobrang excited ako sa mga ganong pagkakataon syempre. Kaya yun, putang ina, nabanggit lang niya yung Kawasaki. Seryoso na. Seryoso na. Noong World War II, ang mga Hapon dito maraming pinatay, ni-rape, at mga Pilipinong inalila. Tas ito, proud isigaw. History, di mo nabasa? Paano mo nasisikmurang isigaw at hindi nababahala kung mismo nga ikaw ay naging bunga sa nangyari noong panggagahasa? Oh, kahit sabihin mong OFW ang nanay mo at sa Japan ka ginawamin, pues kung nabuo ka overseas, dito sa lupa ka wawasakin. Kasi ikay nasa lupain ko. Huwag kang umasta ang Saitama. Ito'y kamao ng hukbalahap, kaya sa'yo mismo to tatama. Naalala nyo tong sinabi niya? Naalala nyo to? Babanat-banatan ko tong buwan hanggang magkulay pula na parang bandera ng Hapon. Palakpakan natin si Jabo, galing Japan, the land of rising moon. Dong, yung pula sa bandera ng Hapon, hindi yun buwan. Sun yun. Land of the rising moon, no? Tanga nito, tanga. Nalilito na ata siya kung Pilipinas o Japan, di niya na alam kung saan doon. Solid? Yeah. Yan. Gusto niya kasi katakutan, parang yakuza. Kaso palpak lang ang sandata, kaya di ka tunay na Hapon kung di ka marunong gumamit ng katana. Yan, nagmamagaling kasi tong dayuhan, tatanga-tanga naman ang apog. Para lang si Fumiya, isang Hapon na katawa-tawa lang sa Tagalog. Parang dayuhang si Marwa na sa Pinas na lang nagtago, mamamatay sa kamay ng Pilipinong may daladalang pasabog. Oh, gulat ka, kasi akala mo easy win, kaso pinakita pambihira. Tama sa sulit. Kasi akala niya easy win, kaso pinakita pambihira. Itong inakala mo lang na basura, ngayon sumisira na sa Maynila. Kabaliktaran to dito sa may lahi na tumitira ng manika. Kasi binasi ka lang din gago, minani ka lang sa tira. Ako si Boy Slot, galing pang Siargao, kaya itong dayuhan humanda. O ako'y taga Siargao at sanay na sa dayuhan bumangga. At kung malakas na alon to dito kung ituring, kasi sa laban sa nayan, pues ako ang taga Siargao na magsasabing walang malakas na alon na di ko kayang sabayan. Pinakitaan ka ng bago, walang lumat patapon, kumakain pa ng alikabok na sinilid ko sa kahon. Itong bago umaas ng lupa, parang replika na binaon. Kasi ngayon, ang Yamashita ay naging kwento sa pagong pagkat matagal ka nang tinapos. Tapos na ang panahon ng Hapon. Yeah. Let's fucking get it, man. Masabi ko lang, sobrang deserving silang dalawa para dun sa spot nung main event nung gabi na to. Sobrang solid. Nung nandito ako sa event na to, ilang mga laban yung napanood ko na masasabi ko na sobrang sulit yung ticket mo, kaya swerte yung mga nanood dito sa event na to. At saka yun, isang magandang paalala din sa lahat na magagaling yung mga bagong parating. Katulad nung laging tinutulak ni boss na hindi lalabas yung mga idol natin kung hindi natin susuportahan yung mga bago, di ba? Kasi katulad niyan, si Jabo at si Boy Sleuth yung isang halimbawa na sa panahon ngayon, di na lang
yung tagal mo sa eksena yung kaya mong patunayan. Kasi, I mean, bago makapasok, halos siguro 95% ng mga nakakapasok sa flip top or mas mataas pa doon, sabihin natin 99, 98. Bago sila pumasok sa flip top, ang dami na nilang pinagdaanan munang mga liga, 'di ba? Katulad nilang dalawa. Kumbaga, hindi sila basta-basta makakapasok, hindi sila basta-basta makikita ni boss kung wala silang talento talaga o hindi sila nakitaan ni boss ng potensyal na pwedeng maging idol din natin balang araw. Kaya yun, suportahan natin yung mga bago kasi tingnan mo, yung gutom nila nandun, tsaka yun, sila yung pwedeng maging mga bagong idolo natin. Kailangan lang nilang matapatan ng liwanag, kailangan lang bigyan ng suporta kasi lahat yan ay nagpapakahirap din para makuha yung atensyon nyo. Kaya sobrang saludo sa dalawang to sa pagpapakita ng magandang laban at sa pagsulit ng pagkakataon na binigay sa kanila ni Arik na yun, I mean, di nila sinayang kasi 'di ba, tangina, flip top na to, alam mo naman na halos lahat ng MC na bumabattle sa Pilipinas ang pangarap makapasok sa flip top. Tapos pinatunayan nila na karapat dapat sila makapasok sa liga. Kaya sobrang saludo kay Jabo at kay Boys Luth at sa lahat ng mga bagong MCs na bumatel dito at babattle pa lang sa parating na event ng flip top. Next event ngayong May. Check nyo Right of Way. Puta, magka-rhyme pa yun. Di ba? Pero, I mean, yun, supportahan nyo yung parating na event na yun. Mga bagong salta na wala sa langit lupa, mga bagong pasok na napili ni boss sa process of illumination, tsaka mga alam ko may laban si Zite sa day 1, day 2, si JD tsaka si Mastafit ata yung day 1 main event, pero nandun din yung tropa kong si Blazer, kalaban niya si Sir Ilaya. Yun, isang magandang pukpukan sa tingin ko yun, isang bagay na kalaban kay Blazer. Tas sa day 2, yun, yung mga bago, pero yun, si Oxmag, isa na namang taga-Baras na dapat nyong abangan. Check nyo yung mga music niya, yun, supportahan nyo. Pero yun, supportahan nyo yung parating na event kasi yun nga, katulad na itong langit lupa, siguradong yun yung pwedeng maging gateway nyo para mas makadiscover ng mga mas magagaling na MC. Tsaka ang sarap nung pakiramdam na wala pang sumusuporta dun sa MC tapos ikaw nandun ka na, 'di ba? Kasi minsan pag pag boomin na yung MC o yung inaanga natin, biglang may magsasabi na day ones, 'di ba? I'm one of his day ones, bro. I'm saying, pero bandwagon lang din pala. Pero kaya ayun, suportahan niyo yung mga MC hangga't maaga para pagdating nung panahong sisikat na sila, alam niyo sa sarili niyo na loyal kayo dun sa MC na yun. Pero yun, saludo sa dalawa at yun, saludo sa lahat ng bumatel dito. Pero yun, kalaban alam ko si Jabo nag-advance dito, kalaban niya si Sisik. Yun, kaya excited din ako doon kasi syempre yun, FRBL, man. Kaya yeah. Yun, maraming salamat. Yun, supportan niyo yung Right of Way na event. Check nyo yung music ko, yung Spotify. Check nyo yung mga nauna ko pang videos. Baka yung mga hinahanap nyo na laban. Nagawa ko ng reaction video. Comment nyo kung ano yung gusto nyong panoorin natin at gawa ng reaction video. At yun, maraming salamat. Kita-its tayo sa mga susunod. Abangan nyo yung mga battles na parating na galing sa flip top. At yun, nga pala si Rafian at ito ang Raf said. I'm out, bro.